Hi class, so today ang topic natin is about evaluating limits of a function. So under nun is yung direct substitution, factoring, conjugate, and infinite limits. Okay? So let's say ito yung problem, number 1. So ang basa dito is limit of 4x plus x squared as x approaches negative 3. Ayan. So itong 4x plus x squared, ito yung function natin. So basically sa pag-solve or evaluate ng limits, yung pinaka-default way is ipa-plug in mo lang kung ano yung nakalagay dito. So sabi, x approaches negative 3. So plug in natin yun sa function. Ayan, palitan natin ng negative 3 yung mga x. So simplify lang natin, no? 4 times negative 3 would be negative 12. Then negative 3 squared is positive 9. So negative 12 plus 9 is negative 3. Ayan. So, ang sagot is negative 3. Ah, isa pa. So, let's say ito naman, limit of 2x cubed all over 7 minus x squared as x approaches 1. So again, default way is just direct substitution. Ayan, so i-substitute lang natin yung 1, no? So magiging 2 times 1 cubed over 7 minus 1 squared. So 1 cube is 1, and then 1 times 2 is just 2. So ito naman, 7 minus 1 lang to, di ba? So magiging 6. So of course, dapat lowest term lagi sagot natin. So ang lowest term ng 2 over 6 is 1/3. Yan. So the answer is 1/3. Next, what if meron naman tayong ganito? Ayan. So ito yung function natin. X squared minus 4x all over 2x minus 8. Tignan natin kung ano mangyayari kapag nag-direct substitution tayo. So, ayan, x approaches 4. So, gagawin lang natin 4 yung mga x. Magiging 4 squared minus 4 times 4. 2 times 4 minus 8. No? So, 4 squared would be 16. Ito rin, minus 16 all over. 2 times 4 is 8 minus 8. So, 16 minus 16 is 0. 8 minus 8 is 0. Ayan. So, ano ulit tawag dito sa 0 over 0? Ang tawag dyan is indeterminate form. Ayan. So, ngayon, sa pag-solve ng limits, ayan, iniiwasan natin itong indeterminate form. Kasi pag nag-indeterminate form siya, hindi natin nakuha yung limit niya. Ngayon, doon papasok yung sunod, which is factoring. No? Ngayon, kapag nag-direct substitution ka, tapos nag-indeterminate, kailangan mong isolve siya gamit ibang method. So, in this case, kailanganin natin gumamit ng factoring. Okay? So, sa factoring, yan, paano nga ba i-factor tong function na to? So, sa pag-factor, in this case, kung papansin nyo yung numerator, meron yung bawat term may common na x. So, ilalabas natin yung x. Di ba? So, i-divide natin bawat term by x. So, x squared divided by x, edi x. Minus, and 4x divided by x is 4. Yan. So, again, basically yung factoring, opposite niya lang is distribute. So, kung gusto mo i-check yung pag-factor mo, i-distribute mo lang.
x times x squared. X times negative 4, negative 4x. So, tama. Di ba? Ngayon naman, sa denominator naman, ang common factor nila is 2, di ba? So, labas natin yung 2. 2x divided by 2 is x minus 8 divided by 2 is 4. Ayan. So, kung makikita nyo, parehong may x minus 4. Pwede natin yan i-cancel out, di ba? Ngayon, ang matitira is x over 2. Ngayon, kapag nakapag-cancel out ka na sa factoring, pwede mo na i-direct substitution. So, itong x, yan, di ba, as x approaches 4 tayo. Ngayon, pwede mo nang gawing 4 yung x. Pwede ka na mag-direct substitution after mo mag-cancel out. So, maging 4 over 2, which is just 2. Yan. So, as you can see, after natin mag-factoring and cancel out, may lumabas na sagot. Ayun. So, ganun siya, okay? Again, kapag may indeterminate form, kailangan mong gumamit ng ibang method. And this case, specifically, factoring. So, nag-factoring tayo, may na-cancel out. And then yung natira, yun yung direct substitution natin. And, nakuha natin yung sagot. Okay? Okay, let's say ito naman yung function natin. So, ayun, unahan ko na kayo. Mag-i-indeterminate form din to. And pag ni-direct substitution mo, or 0 over 0. That's why, gagamit tayo ng ibang method, specifically factoring. So, paano nga ba i-factor tong numerator na to? Factorable yan eh. Remember, yung parang ito yun eh. Yung ganyan. So, ito x, ito x. Ito naman x plus 7, as is lang yan. Hindi naman natin mapafactor. Yan. So, yan. Since positive sila pareho, so positive rin. Ngayon, mag-isip tayo ng dalawang numbers. And kapag minultiply mo sila, 14. Pero pag pinag-add mo naman, 9. Di ba ganun mag-factor? Yan. Again, dalawang numbers, kapag ni-multiply, 14 ang sagot. Pag pinag-add naman, 9. So, ang pwede nyo gawin dyan, isipin nyo lang yung factors nung last number, which is 14. Ano ba mga factors ng 14? Merong 14 times 1, di ba? Meron din 7 times 2. So, hanapin mo lang dyan yung mag-add up dun sa middle term. So, obviously, ito yun. Yung 7 times 2. Kasi 7 plus 2 is 9. So, yun. So, ang factor niyan, x plus 7, x plus 2. Di ba? So, again, pag gusto nyo i-check, FOIL method lang yan, di ba? Or distribute. Ayan. So, clearly, may mga cancel out na tayo, which is yung x plus 7. Ang matitira is x plus 2. And then, pwede na tayo mag-direct substitution. X approaching negative 7, so making negative 7 plus 2, which is negative 5. Yan. Ayan. So again, after natin mag-factor, di ba may na-cancel out tayo, tapos yung natira, direct substitution. Next. Yan. So again, factoring ulit to. So para sa numerator, ayan, x, x. Pero, ngayon, isip ka ng dalawang numbers.
na kapag multiply negative 42, pag pinag-add naman, 1 or x, di ba? Remember, may 1 dyan. Hindi lang natin nilalagay. So, yun. Actually, kapag negative, mas dadagdag lang iisipin mo. Di ba kasi kunyari, kung 42 lang, isa lang yung possibility. It's either 21, isipin natin factors ng 42. Merong 21 times 2, 6 times 7, 6, 7, ayan. Or, ano pa ba? 14 times 3, di ba? Yan. Ngayon, since negative yung 42, dalawang possibilities yan. Yan. So, yung factors niya, 21 and 2, pero, it's either negative 21 times 2 or 21 times negative 2. Ayan. So, kita nyo, di ba? Nadagdagan yung possibilities. Ano pa ba? Yung 6 times 7, di ba? 7 times 6 na lang. It's either negative 7 times 6 or 7 times negative 6. Well, paano natin malaman kung alin tama? Yung middle term, di ba? So, actually, ang tamang sagot dyan is, ito, yung 7 times negative 6. Kasi 7 minus 6 is 1. Or, yan, positive 1. Pag ito kasi, negative 7 plus 6, negative 1 naman yun. Kailangan natin positive. So, yun. Ganun mag-isip nung factors if hindi pa kayo sanay. Medyo may pagka-trial and error siya. Yan. Pero once na familiar naman kayo dun sa factors ng number, and medyo madadalian na kayong isipin yun. Okay? So, yun. This would be plus 7 minus 6. Tama naman no? 7 times negative 6, negative 42. 7 minus 6, positive 1. Yan. So, dito naman, para sa denominator, factor din natin yan. Yan. Ang magiging sagot dyan is x minus 6, x plus 3. So, let's confirm. Negative 6 times 3, negative 18. Negative 6 plus 3, negative 3. So, tama. And look, pwede nating makancel out yung x minus 6. So, we're left with x plus 7 over x plus 3. Then we can direct substitution. Ang x daw is approaching 6. So, may ganyan. 7, 13 over 9. That's the answer. Okay? Ayan. So, next example. Yan. So, ito. Paano naman to? So, again, factoring ito actually. So, let's factor. Ano nga ba factors nitong numerator na to? Parang kulang siya ng middle term no? So, actually, pag ibig sabihin yan, middle term niya is 0. And, ang factors niyan is actually x plus 3, x minus 3. Yan. So, let's confirm by distributing, or in this case, FOIL. So, x times x squared, x times negative 3, negative 3x. Ito naman, 3x. 3 times negative 3, negative 9. Combine like terms. So, ito, di ba? Magzi-0 na yan. So, matitira x squared minus 9. Which means, tama yung pag-factor natin.
Kaya mukhang kulang siya ng isang term kasi nag-0, eh, 'no? Pero factorable siya, okey? And going back, ayan. So, ito na yung factors niya. Ngayon, ito naman sa denominator, x, x. So, actually ang factors niyan would be x plus 7, x minus 3, 'no? To confirm, 7 times -3, -21, 7 minus 3 is +4. So, goods, tama. And then, let's cancel out x minus 3. We're left with x plus 3, x plus 7. And then, plug in yung limit. Ang magiging sagot natin would be 6/10, or in lowest terms, 3/5. Ayan. Okay? So, ganyan yung mga cases ng factoring. Okay, ayan na. Paano naman kapag ganito? Uy, iba na yan, no? May nakikita tayong radical or square root. Ayan. So, dito na papasok yung case ng yung next ng factoring, which is conjugate. So, yung conjugate, pina-perform siya sa mga may radical. So, tulad lang din, kapag ni-direct substitution mo yung tong 16, magiging 0/0 or indeterminate, kaya gagamit tayo ng ibang method. In this case, conjugate to kasi may radical. So, paano nga ba mag-conjugate? Ayan, copy lang natin. So, basically, yung goal ng conjugate is matanggal yung square root. Kapag nagko-conjugate ka, ganito. Yung multiply mo lang yung numerator and denominator by yan mismo, pero iibahin mo lang yung sign. Di ba dito, square root of x minus 4. Ngayon, ipang multiply mo naman square root of x plus 4 sa taas at baba. Okay? Again, kapag may radical, and conjugate, tawag doon. Pagkuha ng conjugate, and goal natin matanggal yung square root. Paano? And kunin mo yung part na may square root. Ito yun, di ba? Square root of x minus 4. Multiply mo lang sa opposite sign. Square root of x plus 4 naman. Multiply taas tsaka baba. Ayan. So, ito naman, since multiplication yan, parang ganito yung mangyari. Square root of x minus 4. Ito yun. Tapos, square root of x plus 4 naman. Ito yun. So, parang foil lang yan eh. So, kapag ni-foil natin, square root of x times square root of x. Kapag nag-times ka ng square root, sa same na itsura niya, matatanggal lang yung square root. So, x. 'Di ba? Parang ganito yan eh. Kunyari, square root of 2 times square root of 2. 'Di ba? Pareho sila mismo. Ang square root of 2 times square root of 2, multiply mo lang yung loob. So, magiging square root of 4. 2 times 2 kasi. Ngayon, alam natin ang square root of 4 is just 2. So, yun, 'di ba? Parang tinanggal mo lang yung square root. So, ganun din dito. Square root of x times square root of x. Tanggalin mo ang square root, magiging x. Okay? Ayan, yun yung ibig sabihin nun. So, foil and f o naman, and
square root of x times 4, maging 4 square root of x. So then, negative 4 square root of x naman, and negative 4 times 4, negative 16. So as you can see, like terms tong dalawa, and magiging 0 lang kasi minus sa sarili. So, ang tira, x minus 16. Yan. So, idiretso ko na dito. Yan. Magiging x minus 16. Pero, yung denominator naman, itong dalawa, hindi nyo na kailangan i-distribute or i-FOIL. Kasi tignan mo nangyari. What if ano ko lang, i-retain ko lang x minus 16 times. What if hindi ko siya i-distribute? Ayun, no? Di ba kita? Pwede mo i-cancel out yung x minus 16. Okay? So, basically, ganito lang yan. Dun sa part na walang square root, kasi diba yung numerator yung may square root. Ngayon, sa denominator, wag mo i-distribute. Kasi later on, maka-cancel out natin yon. So, ngayon na-cancel out na natin, matitira. And 1, may 1 pa dito, di ba? 1. So, magiging 1 all over, ito. Yung square root, yung square root of x plus 4. Kasi again, after natin mag-cancel out, pwede tayo mag-direct substitution. So, plug in natin yung 16. So, ang square root of 16 is just 4. 4 plus 4 is 8. So, the final answer is 1/8. Ayan. So, ayan. Hopefully, na-gets nyo yung conjugate. Ayan, ganyan siya. Sige, isa pang example ng conjugate para mas mag-gets natin. Ayan. So, ito yung problem natin. Ngayon, clearly, conjugate case pa rin yan kasi may radical. So, again, copy lang. So, paano ulit gagawin sa conjugate? Multiply mo dun sa opposite sign nung may radical. So, ang i-multiply ko numerator and denominator is x plus 3. Di ba, minus siya dito ngayon. Plus 2 naman. Square root of x plus 3 plus 2. Yan. Kukunin mo kasi yung opposite sign, di ba? Ayan. Tapos, di ba yung numerator yung walang yung part na walang square root. So, hindi natin i-distribute. Ganito lang. So, minus 1 times x plus 3 plus 2. Ang i-distribute natin itong negative, denominator. Kasi nandun yung radical. So, ito lang siya. Square root of x plus 3 minus 2. Foil pa rin actually. Para lang makita nyo. So, ito, di ba remember, pag multiply, tanggal lang square root. So, may x plus 3. Ito naman, plus pala. Maging plus 2 square root of x plus 3. Ito naman, negative 2 square root of x plus 3. And then lastly, negative 2 times 2 is negative 4. So ito, 'di ba? Same sila pero opposite line sign lang. So magsi-zero na 'yan, 'di ba? So matitira x
3 minus 4 basically. So, minus 1. Yeah. So, matitira sa denominator natin is x minus 1. Ayun, no? Pwede nating i-cancel out. Again, yun yung purpose bakit hindi natin i-distribute. Kasi, ma-cancel out natin. So, we're left with square root of x plus 3 plus 2, diba? Over 1 or kahit wala ni over 1 yan, no? Direct substitution, ang leave up x approaching 1. So, magiging square root of 1 plus 3 plus 2. Square root of 4 plus 2. Ayan, wait. 2 lang to. So, 2 plus 2 is 4. Ayan. So, the answer is 4. Okay? So, ganon yung conjugate cases. Ngayon, dun naman tayo sa last part, sa infinite limits. So, kaya siya tinawag na infinite limits kasi yung limit of x approaches infinity. So, paano naman i-solve yun? Yan. So, kapag nag-solve ka ng limits of infinity or infinite limits, ganito lang yung gagawin mo actually. Yan. So, sa buong function mo, hanapin mo yung variable na may highest degree. Pag sabi degree, yung exponent. So, in this case, di ba, ang pinakamataas na exponent is squared. So, i-divide mo daw lahat ng terms dun sa x squared. So, magiging 2x squared over x squared all over 5 over x squared plus 3x squared over x squared. Again, sa infinite limits, i-divide mo lahat ng terms by the highest degree. So, yun. Dito, and 2x squared over x squared. So, mag-cancel out lang yung x squared. May matitira kang 2 over. Ngayon, kapag ganito, mas mataas yung degree nung baba kaysa sa taas. Ayan. So, dito kasi wala namang 0 yung degree niyan, di ba? Ito naman 2. So, itong 5 over x squared niyan, matik, magiging 0 na daw yan. Again, kapag mas mataas yung degree ng denominator, matik, it goes to 0 daw. So, 0 na siya. 0 plus. Ito naman, ayan. So, cancel out ng x squared. May 3 pa natira. So, this would become 2/3. Yan yung limit niya. Okay? So, ganyan yung case para sa infinite limits. Okay? So, more examples. So, what if ito? So, ito yung function natin. Ayan, infinite limit. So, again, paano ulit? Sa infinite limits, hanapin mo yung highest degree. So, ito yun, x raised to 4. I-divide mo lahat ng terms by x raised to 4. So, magiging 4x squared over x raised to 4. Yan. Dinivide ko lahat ng terms by the highest degree, which is x raised to 4.
Tapos kapag mas mataas daw yung baba kaysa taas, matik, 0 na. 0 na yan, ito rin, 0 na. Ito rin, 0 na. Pero ito, x raised to 4 over x raised to 4, 1 pa yan, di ba? So, magiging 0 plus 0 over 1 plus 0. So, 0 over 1 or 0. So, the limit of this function as x approaches infinity is 0. Ayan. So, next. Yan, paano naman ito? So, again, same procedure. Hanapin mo yung largest degree. So, in this case, ito yun, x raised to 5, no? So, divide all terms by x raised to 5. Tapos, kapag mas mataas yung degree ng baba sa taas, matik, 0 na yun. 0, 0. Ito din. Tapos ito, pag kinancel out mo yan, may matitira ka pang 5, no? So, basically, 5 plus 0 over 0 plus 0, which is 5 over 0. Ngayon, dito sa limits, kapag meron kang over 0, kunyari, 1 over 0, 2 over 0, ganun. Kino-consider na siya as approaching infinity. So, magiging equal yan sa infinity. Okay? So, ang sagot is, yung limit niya is infinity. Ayun. May explanation nun kasi, di ba, since numerator, x raised to 5, kapag nag-plug in ka dyan, basically, mas unang lalaki yung numerator kaysa sa denominator kasi mas mataas yung degree nyo. So, basically, palaki ng palaki yung number. Kaya approaching infinity. Dito naman, sa number 10, baliktad. 'Di ba? Yung baba naman, yung mas lumalaki. Ayun. Bi basically parang ganito eh. Ah, ganito siya eh. Ang, let's say, 1 over infinity. Ang 1 over infinity daw, equal na yan sa 0. And on the other hand, ang 1 over 0 naman equal sa infinity. Or kahit ano man number to. Parang ganito, di ba? 5 over 0 infinity. So, paano naging ganyan explanation? Basically, and etong 1 over infinity, sinasabi lang ito, habang palaki ng palaki yung denominator, nag-a-approach siya sa 0. Parang ganito yan eh. Let's say, 1 over 10. Ano yung decimal ng 1 over 10? 0.01, di ba? Paano naman kapag lakihan natin yung denominator? Kasi nga, palaki daw ng palaki. Pa-infinity, di ba? Paano naman kung 1 over 100? Hindi, joke. 0.1 pala to. Yan. Pag 1 over 100 naman, yun yung 0.01. Di ba? Paano naman kapag 1 over 1,000? 0.001. Pag 1 over 10,000 naman, lalong liliit. 0.0001.
So yun, and so on. Ibig sabihin habang palaki ng palaki, 'di ba, paliit ng paliit naman yung value niya. 0.00 sobrang daming zero. Hanggang sa malapit na siya sa zero. Yun yung explanation nun. Okay, gets? On the other hand, ito naman, opposite naman, 'di ba? Habang paliit ng paliit yung denominator, palaki ng palaki yung value niya. So let's say 1/0.1. And pag dinivide mo yan, 10 yan. Pag 1/0.01 naman, magiging 100. 1/0.001, 1,000, and so on. So habang lumiliit yung denominator, palaki ng palaki. Yun yung explanation nun. Kung bakit naging ang 1/infinity is 0 and 1/0 infinity. Kaya naging ganito to. Alright? Ayan. So, ayan. Yun yung basically yung concept ng infinite limits. And, ayan. Ganun mag-evaluate ng limits ng function sa iba't ibang cases. So, ayun, basically that's it, and I hope na marami kayong natutunan sa video na 'to. If ever may questions pa kayo or clarifications, you can approach me during our class or in person. Okay? So, yun lang, that's all, and good luck and have a nice day. Happy learning!